Kamusta pong muli mga katambay? Muli po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, komentuhan naman po natin ang sinasabing ang utak po. Sinasabi po ng ating mga kababayan ang utak sa kamera at yung sinasabing very popular na speaker sa kasaysayan ng ating bansa. Ito po ang talagang very at pwede po natin ilagay sa Guinness Book of Record mga katambay. Ang isang speaker na talagang sa kasaysayan ng Pilipinas humahakot po ng napakaraming trabaho mga katambay. Sobrang trabaho. Sa kabila ng pati yung kanyang trabaho ay dinagdagan niya pa. Dinaig pa ang Pangulo ng Pilipinas mga katambay. Dahil sa kabila na siya speaker na ng Kamara, gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas, pero sa kabila nun, nagpapaka-executive pa rin po siya. Pati trabaho ng DSWD at ng Pangulo ng Pilipinas ay ginagawa na rin niya mga katambay. Di po ba? Dahil nung mga nakaraan, nakita natin, pati sa sandatahang lakas, siya po ang nag-i-implement, siya ang nagbibigay, pati sa sinasabing mga allowances ng ating mga kasundaluhan. Pati po sa sinasabing mga sa local government, sa pagpapalawig ng mga sinasabing termino ng mga barangay captain sa ating bansa. Siya pa rin po ang nagpapahayag, hindi po ang Commander-in-Chief. Lalong-lalo na po siyempre sa pagbibigay po ng programa na sinasabing napakagandang programa ito sinasabi sa mga Pilipino. Dahil sa hirap ng buhay, nagtataas ang bilihin, napakataas na inflation na walang trabaho, at siyempre po, ang ekonomiya sumasadsad. Di ba? At ito po ang trabaho ng ating Kamara. Ito po, hindi ko na po lalagyan ng sounds, mga katambay. Panoorin na lang po natin ang tinatrabaho ng ating napakagaling na isang speaker ng Kamara. Sa kasaysayan natin, si Kamano, ngayon lang po naka-experience o nakasaksi ng ganitong klaseng speaker ng Kamara ang inyong lingkod, mga katambay. Kabilib-bilib para talagang pwede nating lagay sa Guinness Book of Record. Ito po, pakita po natin ang ginagawa po ng ating speaker. Hindi ko na po lalagyan ng sounds para hindi po ako ma-copyright mga katambay. Panoorin na lang po natin yung mga proyekto po. Ayan po, nakita nyo po mga katambay, bigas pa lang. May dala-dala po silang kulang 100 tonelada o 50,000 kilo of rice, mga katambay. Napakaswerte naman ng ating mga kababayan. Nakita nyo po, ang ginagawa po ng ating speaker, talagang ang taxpayer, ang pera po ng taxpayer, mga tambay, ay gamit na gamit ng speaker. At kay lalaki po, nakita nyo po ang mga tarpaulin. Ang tarpaulin po, ang picture ng speaker, ay talagang sobra, higit pa, parang billboard po sa EDSA, sa laki, mga tambay. O ang ating mga kababayang may hirap na umaasa po ng biyaya, mga tambay, dala-dala ng speaker ng Kamara, nakaka-amaze. At sinasabing yung kanyang bigas na maharlika, at meron pang yung mga kababayan natin sinasabing Martin Rice, Romualdez Rice. Nakita niyo po mga katambay, speaker po yan. Yan po dapat nasa kongreso po yan. Nasa kamara. Pero ayan po, may bit na bigas po mga katambay, ang ating speaker. At kung saan pong probinsya napupunta po yan. Dala-dala po ang pera ng taong bayan. Ang bit po ng speaker ng kamara po mga katambay ay pera po ng taxpayer. At yung bit po na pera natin, yung sarili niya po ang inaangat niya mga katambay, hindi po ang taxpayer. Never pong nabanggit ang pera ay galing sa atin mga katambay. Puro proyekto po at programa lang ng Bagong Pilipinas. Kung hindi po dahil sa atin, magkaroon po ba sila ng programa? Ang Bagong Pilipinas, never magka-programa yan mga katambay kung walang taxpayer. Pera po ng taong bayan ang kanilang bit. Gamit na gamit po mga tambay. At syempre po, malapit na po ang halalan mga tambay, di ba? Gamit na gamit po sa halalan ito. At sinasabing napakaaga yata na vote buying
At hindi po basta-basta limpak na salapi po ang pondo nito, mga katambay. Di ba? Ang pondo po nito ay daan-daang bilyon. Daan-daang bilyon po ang binabudget po sa mga programa ng Congress o ng Kamara o ng Speaker. Sa pangunguna po daw, sabi ng ating Pangulong Marcos, laki ng litrato, di ba? Talagang amazing. Talagang gamit na gamit ang bilyong-bilyong pera ng taxpayer at pinararangalan pa, mga tambay. At meron pang plake. Yung plake na yon dapat sa taong bayan po yun, hindi po sa kanya yon. Dahil pera po ng taong bayan yan, di po ba, mga tambay? Pero siya ang pinaparangalan, hindi po ang taxpayer. Ay, nako. Ayan po, pasensya na po. Hindi ko po nilagyan ng sounds kasi po makaka-copyright ang inyong lingkod. Mahirap na po. Kaya, yan po ang kukomentuhan natin, mga katambay. Sa kabila po ng tinatrabaho po ng Kamara, nakita po natin kung paano po nila ipolitika. Dahil lalagyan po natin ng logic mga katambay. Bakit po nila pinupolitika ang ating Vice President? Tapos ang trabaho naman po ng Speaker ng Kamara ay maglibot sa buong Pilipinas. Di ba? Dala-dala ang pera ng taxpayer, di ba? Para ipakilala, di umano, itangi ang sarili niya na siya lang yung kapitapitagang nagbibigay ng solusyon sa problema ng ating bansa, lalo sa kahirapan. Kasi po ito, gamit po ito ang ating mga kababayan mahihirap na walang mga trabaho, walang low income. Yung iba, karamihan, talagang walang income. Ginagamit po. Sa tingin ni Kamanong, part po ito ng pamumulitika. Di po ba? Dahil ikaw mismo ang speaker na hindi mo naman trabaho yan. Ikaw yung laging nakapront. Kilalaki ng tarpaulin. Tarpaulin mo, nakikita, hindi tarpaulin ng DSWD at hindi tarpaulin ng taxpayer. Ito'y galing sa taong bayan. Dapat, di ba? DSW, pera ng bayan, galing sa taxpayer. Di ba? Hindi yung litrato mo, Martin Romualdez, speaker, gano'n na nakalagay. Hindi po kasi galing yung pera niya, yung dala-dala ng speaker. Hindi po pera niya yan Pera ng bayan. Di ba? Kaya nga nakita niyo po ang ginagawang trabaho po. Ito po ang trabaho ng speaker. Maglibot, magbigay ng mga ayuda na galing sa taong bayan. Pero yung kanyang mga kapwa mambabatas, mga sinasabing alipores, ano naman po ginagawa? Pabagsakin naman po. I-political harassment, i-political demolition, yan mismo nanggaling sa bibig ng Vice President. Siya mismo nagsabi na talagang may nangyayari at nagaganap sa kanya na siya ay pinupolitical harassment ng kanyang buong pamilya. At yung sinasabing demolition sa kanya, ng sinasabing ito na yon. Ano ginagawa? Pilit siyang pinababagsak, lalo sa paggamit ng confidential fund, di ba? Pero, ang sinasabi nga ni Kamanong, yung confidential fund, lahat sila meron. Lahat, magmula sa Pangulo, Vice President, Senador, Congressman, kasama Speaker, Senate President, at kasama rin ang mga appointee na mga secretary sa bawat department. Malalaki po confidential fund yan. Pati po mismo, si DOJ Secretary, malaki po confidential fund yan. Si DSWD, may confidential fund yan. DILG Secretary, may confidential fund yan. Ang DA, Department of Agriculture, may confidential fund yan. Di po ba? Pati ang DA, yung National Defense natin, si Secretary Gibo, mas malaki rin ang confidential fund yan, mga tambay. Napakarami po may confidential fund sa atin. Pati mga gobernador, mayor. Pero sinisingle out lang nila si Vice President Sara Duterte. Di ba? Binubuksan mo yung confidential fund ni Sara gamit ang mga mambabatas natin sa Kamara sa pangunguna po ng isang convicted. Meron pang convicted dyan. Nagigil sa confidential fund ng BP Sara. Si Franz Castro, convicted na po yan ng korte ng child abuse. Pero nasa Kamara pa rin. Kaya nagtataka rin po ang taong bayan sa si Kamanong. Bakit hindi pa yan natatanggal sa Kamara? Dahil yan convicted na. Kaya doon ka magtataka na iba na po ang Pilipinas. Talagang sinasabi na bago na ang Pilipinas. Ito na po, nakikita natin yung pagbabago. Na pati convicted na mambabatas, nasa kapulungan pa po nila. Kasama pa nila sa Kamara. Nakakalungkot lang po. Kaya ito po, ganito po ang nagiging trabaho po ng ating bansa, lalo ang speaker,
Di ba? Yung pagtugon, yung ginagawang pagtugon, ganito lang po. Napakadali. Kahit po barangay chairman, kayang gawin yung pagtugon ng gobyerno. Kung ganito lang po ang gagawin pagtugon sa mga Pilipino, ganito lang. Kahit si Kamanong, kayang gawin. Hindi na mag-iisip si Kamanong. Kukuha lang ng budget, dang bilyon. Kaya nang gawin ni Kamanong yan. Magpapamigay ka lang. Hindi ka na mag-iisip ng programa. Magpupunta ka lang ng mga probinsya, magdadala ka lang ng sako-sakong bigas, at napakaraming dilata, maraming noodles, at magdadala ka ng mga ibang programa na magbibigay ng puro ayuda. Kayang gawin ni Kamanong yan. Hindi na natin kailangan ng speaker. Kahit barangay chairman, kayang gawin yung ginagawa ng speaker na pagtugon sa problema ng bansa, lalo sa kahirapan, kawalan ng trabaho, nagmamahalang bilihin, di ba? Bagsak na ekonomiya, walang bumapasok masyado ng mga investor na galing sa ibang bansa. Sa kabila ng napakarami nating travel ang Pangulo para maghingkayat sa ating bansa na mamuhunan, di ba? Nasama na nga tayo, kilala na ang ating Pangulo, di ba? Sa buong mundo. Di ba? Napag-uusapan na merong tayong Pangulo na siya lang ang nakagawa ng pinakamaraming travel sa loob lang po ng 1 taon mahigit. Di ba? 1 taon mahigit siya na. Nasa history na po siya. Siya lang ang nakagawa pa lang noon, mga tambay, na sobra. At pinag-uusapan po yan. Kahit sa Amerika, pinag-uusapan po. Kaya ito po, pinag-uusapan din po tayo sa Amerika. Kahit sa ibang bansa, pinag-uusapan po tayo na tayo lang ang bansa na talaga sagana-sagana sa ayuda, mga tambay. Tayo. Kaya lahat po sa atin talagang po pwede pong ilagay sa Guinness Book of Record. Bakit po? Komento ni Kamanong. Tayo yung pinakamaraming presidenteng travel, pinag-uusapan, at tayo rin yung pinakamaraming ginagawang, sinasabing pagtugon, ayuda, tayo rin ang pinakamarami. At tuloy-tuloy po ito. Mukhang ididiretso po nila ng 6 na taon ito. Kaya tayo yung pinakamarami na puro ayuda ang solusyon sa problema ng bansa. Di ba? At tayo pa rin po ang may hawak. Tayo pa rin po ang may hawak, mga katambay. Dito po, isa rin po itong history ng bansa na tayo lang, kauna-unahan. Meron po tayong speaker ng Kamara na nagtatrabaho po ng napakarami. Sa kabila po siya isang congressman, isang representative ng Leyte o Tacloban, pero nagiging trabaho niya na po lahat. Executive, di ba? Nasa legislative pa siya, mga tambay. Di ba? At lahat po, pati secretary po, nakuha na rin po niya. Pati pagiging secretary po ng DPA, ano po ba secretary to? DPWH. Hindi po yan. Yung pagiging secretary niya, magpamigay ng ayuda, mga katambay. Di po ba? Tapos yung trabaho ng Pangulo, nakuha niya. DSWD, mga katambay. Yan, naalala ni Kamanong. Secretary pa siya ng DSWD. Tapos, yung trabaho ng Commander-in-Chief, nakukuha niya pa. Pati sa sinasabing sandatahang lakas, sa mga kasundaluhan, kapulisan, siya pa rin ang nangunguna dyan, mga tambay. Nakikita po natin yan sa mainstream media kung paano po siya gumampan sa mga trabaho po ng Commander-in-Chief. Di ba? Siya yung nakikita natin. Di ba? Kaya napakaswerte po ng bansa natin na lagi po tayo, nakagawa po tayo sa bagong Pilipinas, komento ni Kamanong, nakagawa po tayo ng mga history na talagang nangyari po sa panahon po ngayon sa gobyerno po ng Pangulong Marcos Jr. Talagang nagkaroon tayo ng mga history na talagang ipagmamalaki po ng mga susunod na henerasyon natin yata, mga tambay, na meron tayong Pangulo na sobra-sobrang biyahe at meron tayong sobra-sobrang ayuda na ginawa at meron din tayong sobra-sobrang ginawang trabaho. Kahit hindi niya na trabaho, tinatrabaho pa rin. Dahil nga, parte ng pamumulitika. Di ba? Pinababango mo ang sarili mo sa taong bayan, bit mo ang pera ng taong bayan para lang sa, sinasabi po ng mga Pilipino, komento ni Kamanong, para sa kapangyarihan, para yung sinasabing kapangyarihan na mas mataas, makuha mo, at ang mga Pilipino, madala mo, komento ni Kamanong, madala mo sa ayuda,
na yung pera naman galing sa ayuda, galing sa amin, sa taxpayer. Di ba? Pero matalino na mga Pilipino ngayon, di ba? Matalino na mga Pilipino, nakikita po ang totoong kulay ng politiko. Kung anong klaseng politiko, ito po ba'y galing sa puso nila? Ito po ba'y totoo na ginagawa nila para sa bayan? O para lang sa sarili nilang interes? Di ba? Kasi kung nagtatrabaho po ng tama ang mga politikong ito, hindi na po tayo makakita ng ganitong klaseng politiko, mga katambay. Bakit? Epal eh. Yung hindi mo trabaho, ginagawa mo, ano ibig sabihin nun? Nagpapaka-politiko ka. Nagiging pol-politiko ka na nun. Komento ni Kamanong. Dahil yung hindi mo trabaho, kinukuha mo pa. Ibig sabihin, komento ni Kamanong, meron ka ambisyon. Sinosobrahan mo na. Di ba? Sinosobrahan mo na yung pahalan mo. Dahil ikaw tumakbo ka bilang representative sa iyong distrito. Di ba? Congressman. Ngayon, naging Senate, speaker ka. Di ba? Trabaho ng Pangulo, DSW Secretary, kinuha mo. Ano ibig sabihin nun? Meron kang sariling agenda na alam ng mga Pilipino. Di ba? Dahil una-una, pagdating po sa rating, lalo po sa survey, sino po ang minamahal at nakikita ng mga Pilipino na yung paglilingkod ay hindi balat kayo. Naglilingkod ng hindi balat kayo. Di ba? Di ba? Sino po? Alam niyo po ang sagot nun, mga katambay. Di ba? Kahit birahin mo ng birahin, i-political harassment mo, kahit na demolition job mo, mga Pilipino, alam ng mga Pilipino kung sino yung totoong may malasakit sa bayan at sinasabing makatao, makamahirap at hindi maka-oligarko. Hindi ang pinoprotektahan, kayamanan, kapangyarihan. Di ba? Kaya tayong mga Pilipino, katulad ni Kamanong, nag-iisip din tayo at pinanunood po natin sila. Di ba? Pinag-aaralan natin sila. Katulad ni Kamanong, nag-aaral si Kamanong sa mga galaw, kilos, at trabaho ng mga politiko. Katulad niyan, tinatrabaho nila si Vice President Sara sa kanyang confidential fund. Pinag-aralan ni Kamanong, siya lang ba may confidential fund sa Pilipinas? At sa mga politiko, siya lang ba? Hindi. Di ba? Gigil na gigil kayo sa confidential fund na 125 million at 112.5 million sa DepEd. Pero hindi kayo nang gigigil doon sa 4 billion o 4 billion mahigit na confidential ng Pangulo. Hindi kayo nang gigigil doon. Di ba? Confidential pa na pinag-uusapan. Bakit hindi nyo sinisilip yung mas malaki? 4 billion mahigit kung paano yung ginastos. Di ba? At mismo, kung talagang kayo may transparency, silipin nyo rin yung confidential fund ng speaker nyo, mga congressman, at ganun din yung Senate President. Tingnan nyo rin kung paano nila ginagastos yung confidential fund nila. Di ba? Yun ang tama. Para mga Pilipino, hindi nagiging mukhang ogag o nagiging antingin sa inyo, namumulitical harassment lang kayo. Demolition job ang nagiging tingin sa inyo ng mga Pilipino. Dahil sinisingle out nyo lang ang isang vice president. May mga confidential kayo lahat. Di po ba? Kaya ang nangyayari, lalong bumabagsak at bumabaho kayo sa mga Pilipino. Nagiging mabantot kayong mga politiko. Di ba? Kaya nga, pagdating na halalan, di ba? Nasushoot kayo sa inidoro. Nakikita ng mga Pilipino kung saan kayo dadalin. Di ba? Lalo ngayon, sinisingle out nyo ang mga Duterte. Lahat ng problema ng bansa, ikinakabit nyo sa mga Duterte. Kaya, malapit na ang halalan. Ano kaya mangyayari sa inyo, mga tambay? Ano kaya mangyayari sa kanila, mga tambay? Alam na po natin ang sagot dyan. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating maliit na istasyon o channel, Tambayang Makabayan. Maraming salamat po, mga katambay, sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, maraming salamat po, mga katambay. At syempre po, bago po tayo magpaalam, maging matalino na po tayo, mga katambay, sa pagpili po na maglilingkod po sa atin. Maglingkod po sila, ang hanapin natin, yung maglilingkod sa atin, yung hindi tayo maglilingkod sa kanila. Muli po, si Katambay Manong. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.